Mark chapter 8 verse 11 hanggang 13. May mga Pharisees na gustong itest si Jesus, kaya pinuntahan nila si Jesus para makipag-debate sa kanya. Humingi sila ng himalang galing sa Diyos. Huminga ng malalim si Jesus sa sama ng loob at saka sinabi, bakit kailangan pang humingi ng himala ang mga tao ngayon? Sinasabi ko sa inyo, walang matatanggap na himala ang generation na to. Tapos iniwan sila ni Jesus. Sumakay ulit siya sa bangka saka pumunta sa kabilang side ng lake. Anyari? Di ba si Jesus willing siyang gumawa ng miracles? Ang dami niya nang napagaling, napalaya sa masamang espiritu. Bakit yung makapangyarihan, mabait at malumanay at napaka-wise na teacher biglang naging parang grumpy na parang bigla siyang wala sa mood? Anong nangyari? Ba't parang bad trip si Jesus dito? Like, di ba? Like, from the previous verses we've read, nagpakain siya ng 5,000, pinagaling niya yung may sakit sa Gennesaret, nilinaw niya na ang nagpaparumi sa tao yung lumalabas, hindi yung kinakain, so lahat pwede kainin. What a gracious teacher he is. Di ba? Pinagaling ang anak ng babaeng Gentile, pinagaling ang lalaking bingi at pipi, nagpakain ng 4,000. And then suddenly, sabi niya, wala ipapakita sa inyong milagro. What change? Nagbago ba ang Panginoong Hesus? Hindi po. Kasi ang Panginoong Hesus, He is firm. His character is firm. He is a gracious, generous, patient, and loving God who incarnate as a human. Bakit kuya parang ang sungit naman ni Jesus dito sa verse na to? Anong nangyari? Walang nabago kay Jesus. What's the difference, 'di ba? Anong pinagkaiba nun sa mga unang milagrong ginawa niya? Bakit dati sa mga previous verses pinagaling niya lahat? Ano yung naiba dito sa scenario na to? Ang naiba po ay yung taong kausap niya. Nung una, ang kausap niya yung mga nangangailangan ng kagalingan, mga may sakit, mga makasalanan. Pero dito, ang kausap niya mga Pharisees, mga teacher of the law. In our context, they could be the religious teachers. The priests, mga madre, pastor, pare. Does that mean that I'm saying that the religious leaders now are still the same with the Pharisees? Hindi naman po. Ang point ko, in their context, they are the people the people who the crowd or the people or the general public see as spiritual, as religious, as someone who is close to God. Sila yung mga sa panahon natin ngayon, inisip natin, mas malapit yun, malakas yun sa Lord kasi naglilingkod yun ng Diyos, 'di ba? Sila yung ganun. And then this Jesus who is healing sick, nagpapalaya sa masamang espiritu, nagtuturo ng napakagagandang mga aral. Iba siyang makitungo doon sa mga tao na tinuturing natin or nila that time na relihiyoso, naglilingkod sa simbahan, naglilingkod sa templo ng Diyos, sa gawain ng Diyos. And you know why? Kasi po meron po silang bisyo. Ano kuya may bisyo? Yeah. Ang pinakamasamang bisyo sa lahat, pride. Kaya ni Jesus matake yung bisyo ng alak kasi ilang beses siya nakita kumakain kasama ng mga makasalanan, ng mga nagiinuman, mga nagpa-party-party, mga tax collectors. Ilang beses din sa account ng Bible na nakita siyang nakikipag-usap sa babae na hindi common sa kanila sa panahon na yun. Kasi especially prostitute woman, isang babaeng bayaran. They are considered as madumi, and anyone na makipag usap sa kanila ay magiging madumi rin in their context, in their time. And Jesus suddenly become a grumpy person in front of these teachers, the Pharisees. The Pharisees are very good at obeying all the rules. They are even fasting twice a week, which is not part of the rule. They're just doing it on voluntarily. They are
observing everything that was written on the law, on their law, the Torah, the Old Testament, or the Exodus, Deuteronomy, Numbers, Leviticus. Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sinusunod nila lahat ng yun. And they even memorize kasi that time, only few can read. Hindi lahat nakakabasa. Kaya nga, pinaka-prestigious na maging status, yung mapili ka na estudyante ng isang Pariseo. And people actually consider Jesus as one of them because he's so expert in the scripture. Though, he's teaching differently, like with authority and with mercy and grace, sobrang obvious. Na parang ang daming, ganito pala yun, pwede pala yun. Marami silang mga ganong scenario with Jesus teachings. And then suddenly, biglang parang naging masungit siya. Kasi nga, the Pharisees came not to receive healing, not to really learn. They are there. Pumunta sila. Ano sabi sa unang verse? Binasa natin. Verse 11. May mga Pharisees na gustong itest si Jesus. Kaya pinuntahan nila si Jesus para makipag-debate sa kanya. Humingi sila ng himalang galing sa Diyos. Alam nyo sa church, iba't iba ng motive yung tao ba't pumupunta ng church. Yung iba para magkapera, kasi marami dun pwedeng ma-downline. Or yung iba naman, para sa business, kasi para lumaki network natin, para sa business natin. Yung iba, para naman sa self-righteousness, para makita nila na banal ako, masunurin ako sa Diyos, may takot ako sa Diyos. People have different motives, and the Pharisees' motive is to test Jesus. Ikaw, when you go to church or when you come to the Lord in prayer, is it just to get what you want? What's your motive? Is it really for you to receive something from Him? Is it really gusto mong makatanggap ng bagong aral, totoong aral galing sa Kanya, o gusto mo lang patunayan yung mga bagay na pinangahawakan o pinaninindigan mo na tama ka? The most evil vice among all is not smoking, drinking, substance abuse, pornography. No. The most evil vice is pride. And Jesus could take it to talk to a sinful man or woman with such grace and mercy. But He can take it whenever He's in front of prideful, self-righteous, expert of the scriptures. So this could teach us something na whenever we come to the Lord, it should really be we should really be in a position of humility. Magpakumbaba kasi mababa naman talaga tayo, tao lang tayo. And He is God. Don't be entitled as if God is your servant to do anything what you want or what you're asking. But be open and be teachable. God bless everyone.